was sa Yes. tao. Kaya ngunyan, sinda po nag-organize ni sa yung leadership training sa iba't ibang lugar ng mga aspiring chairman, hoping na mapadagos ang allocatong higos ni SK Dual Cokin pati ang pagpuksa ning vote buying sa Correct. gabos na lupalop na barangay. Okay, so nasabing leadership training ninyo, Tabi Fred. Ano yan, lahat ng mga skill leaders sa bilog na probinsya, 11 municipalities, nag-attend Tabi o digdi siya na yan sa Birak, Tabi? It's from 11 municipalities. Okay. Province-wide. Yes po, and only limited to 50 slots. 50 slots. Yes po, Okay. bayangan po kita So ni ano slots. po, Tabi, ang namatidan ninyo naman na talagang magagamit ninyo in your campaign and when you are elected as leaders sa indong respective barangays, Tabi? Duman po, grabe ming namatidan in a way na sistematiko ng proseso na yapahiling ni Joal. As in, padagos man sila pagkuhaning mga speaker sa malaylay na lugar, as in, so mga idealistic na mga public figures na ang objeto nga ni mabag-o ang sa tuyang political landscape uya sa isla. Correct. Nakita, nalulong na kita sa kwarta, kadaklan nita, pero habang gaawat, gapukaw na kita. Kadaklan nga ni gapuon ini sa kabataan because we are 50% of the voters sa populasyon uya sa Pilipinas. Yung 50% ng kabataan, well, talagang kaipuan talaga na ma-training ka mo, mapili ka mo kasi remember, even now, kaito pa, sabi ni Gato si Rizal na ba, the youth is the hope of the fatherland. Sabi ko nga ni, fatherland, kabali na, motherland, basta yun na. So, sa imong punto, what is your konsepto ng youth leadership, sabi mo, at the barangay level? Ano yan, sabi, Fred? Ang plano mo nga, Fred Benedict. Para sa kuya po, youth leadership is at the barangay level is very influential. Kapag din ako nga ni youth ngunyan, Oo. proportionate duman sa ibang age group, pagka din ako ni youth. So uya po, dako yung bagay influence nita, dako yung bagay ang sa to yung impact. Maski sa barangay level pa lang, we are very much closer. In the field of governance, we are much closer duman sa residente in comparative to sa ibang sangay ning gobyerno. So kay puwanta makipag-collaborate man sa iba-ibang ahensya, as in ang pinaka-importante yung youth leadership sa barangay level, magdangog sa tao sa ayaw po sa muya sa sinagkabataan wa kaming segment uya reparo ni publiko. Bago kami mag-implementar ning proyekto, gadangog kami sa tao anuan sa indang Pangay po. pangangay po simpatya ano so hinakit kay puan ito dangogon as in sabuton na hararom. Okay. Siguro sa imong advocacy o programa, na-mention mo na igwa dyan ng Jesus of Youth and SK in the Barangay. Ano yan, tabi, Fred Benedict? Ang punto nga, Jesus of Youth, tabi. So, uya man nga ni, kadaklan po duman sa mga participants, sa iba, SK Kagawad, sa iba, maotro magpagbuag ng SK chairperson, try lang magkuaning mga knowledge uya sa seminar. Pero ito, nagabot-tapot mo kita kung anong ma-issues ng youth, as in sa SK ng barangay, sa mga SK sa mga barangay, pinakainot dyan, so, di kadaklan po sa mga cases USSK di nairo po so pundo funds Correct ka, Sir Fred, because of managerial functions or command responsibility di nakakurong sa barangay. So iupuan so mga halos number 1 sa problema so, na daw ko pong istorya sa muyang mga participants uya sa seminar. Correct ka tabi dyan, Sir Fred, kasi pagkatapos na ma-elect, ini totoo ini. Patapos na ma-elect ang mga SK chairwoman kan past election, halos binayaan ninda. Primero, ang kasimbagan nagagum, nagpa-Manila, and ayaw na so nangayas. Painano supig pangako ninda duman sa mga kahobinisan na tatabangan lalo nga sa lado kan sports kasi ang nakasentro sa inyo dyan sports development and other activity kan sangguniang kabataan, pero may mga problema na nangyari ngunyan sa ibo, Sir Fred, paano ta ma-address na day na mangyari ang siring naan?
ano po ang maging pananaw mo diyan kung haing kaso dakol na mga SK an ma-elect mo niyan na day na mangyari pa so past nindang so mga nakaaging administrasyon kan SK. Kasi dakol ang problema manungod diyan naghali, nagagom, tapos nagparalit na nin SK kagawad, naging SK OIC or acting. Ngunyan po sir, kung halimbawa maging ka dyan na maging sa yung SK chairman, posibleng ma-addressan na day na kung mag-arong kaso dati. Sa nailing ko po yung isyong ini, kitang akong duwang pananaw uya. Pero bako ito itayam, maugma kami na iguan na po ning honorarium po ang mga SK members pati po ang secretary treasurer, which is 25% kang pundo ng SK. So ibig sabihin approve na yan sa Leilihan Tawi. Iyo po. Well, that's a good news. Pero siguro sana bantayan ta meron ng grasya na makukuha. Diba anong imodyon mo research alam mo na easy cream for sale. Yung mga ice cream for sale. Well, basically, ano po tabi ito, Fred, Benedict, itong kinasabi nindo, pig-atinderan nindo, na scale up 2023, pwede pong paki-elucidate kung ano ang tabi. Ibig sabihin ka na pig-atinderan ninyo na, I think, several days na ginanap. So, ini po nga event nini, kada Sabado po ini. I see. Okay. O, sige, padagos tabi. Sa Katsu. Tapos duman po sa padagos ko po sa duwang pananaw ko duman. Sige, sa pananaw mo sige. So sa duman kadaklan paano diyan na kaso sa base duman sa nadang po sa mga participants man. Bako man talaga nindang gusto magmuag. Pero yapilit or may impluwensya ng politiko, kapitano, pamilya. So, ibig sabihin, ang daming mga nag-iingkad niya sinda na mag-run, siguro with good intentions, ang masakit, kung itong mga politiko na mamanukon, although di ba sa barangay election, apolitical kuno, pero actually, ga-intervene na yan. Kasi they will be supporting these leaders in there. Kasi malaking bagay ang sinda during comes the real election sa national local and national elections. So will you be under the influence or assistance tabi in case you become an elected leader tabi, considering na matindi ang politika not only in Catanduanes but even practically nationwide yata idagdag ko pa tabi Sir Buddy duman sa pinagsay mong manok iwa pa nga ni kanya ning mga keeping bago keeping yes, SKPF yes. Ang hapot mauso pa daw niya partner ano ba na mo yan Sir Fred and kung kamo imbitaran will you head their call yan ang kumbaga tradisyonan ko niyan Sir Buddy Sir Fred ini ngaya si halimbawa sabihin ta si lalo na kung matindi ang potential mong gumana ay magana nga ini piho nga ini alisto nga ini mamanukon ta nga ini pero siguro sa pagi ni Sir Fred baka matanos Sir. Well, sa muya talaga sa Sinag Kabataan. As in, sa kuya talaga mismo. Okay, sa pangalan yes. Nagpuon po ang Sinag Kabataan din kay Imui sa diling. Okay, sa diling mga kayod mini. Nagtrabaho tabi ako as call center hanggang ngunyan. Working student po ako. Naniwala po kami na kay puan pa mag-invest sa kay puan ta magtaw ni impact sa komunidad. Yes. Kaya kada ko tang nakuha ang mga proyekto yan na implementar. Tapos duman po sa pag-implementar di po duman ning tabang kung na maski say na politiko individual lang kamu lang tarabang tabang sa nakamiya basta igwang pagkaon na ikakan padago sa advocacy Fred na-mention mo ining Sinag na actually natandaan ko na you were one of the key persons diyan sa Catanduanes State University kaito na nagpariwanag tungkol yan, pwede pong maikuan mo ulit abi itong Sinag na kunendo, so programa na actually dako lang tabangan sa mga syudadano ta sa Islang Kayganda para mapaabot sa mga importanteng impormasyon na kayang-kaya sa bulsa, di ba? Tabi?
So, igo po kami naimbitahan po kami kito as isa yung speaker po, resource speaker sa Katsu. Yes, okay. It was organized by Sir Engineer Tuyado ning sa yung opisina that revolves around climate change po sa isla sa state. So, I was invited to give a talk duman po sa Starlink po regarding po sa Starlink. So, ito pong Starlink nito piga mata-mata na minimum po ito since 2021 because we know that it can change sa kabuhayan uya sa isla kasi we are an isolated island lalo na kang bagyo ang nasakitan kita makipagkomunikar sa luwas kang probinsya nagkatawlan nagayog so mga media uya outside the media ABS-CBN GMA duman kita nagkakigwaning communication from the province to the national level branch of governments para magkuha ng tabang. And uto pong Starlink kaya ang abot ming project duman project Sinag tig-test me po sa iba-ibang isolated barangays 8 municipalities kay iba ng mga mayor. So sobrang successful po ito nauyog mga tao ayog po sa Duguito sa Biga sa San Andres sa San Miguel nauyog po sinda na igoparan kita kaini na technology na kini pero ang motivasyon mi po ya nga ta kaipuan ta mag-invest sa kining proyekto. It is because buda magpunta duman it is because di man paano man maisiyan ning tawod ning isolated barangay di go kay ning teknolohiya. Correct, okay. So that's why tawod siyempre Pilipino kita to see is to believe kay punta mo na maisihan. Then siyempre na sawa naman kita sa promiso ay ning submarine cable kaya guyan testing unta talaga mismo duman sa talagang workable talagang ma-realize diretso tabi. Okay. Iyo talaga. So far, meron yata kayong Katanduan Knowledge Pantry in which nandito yung pangalan si Edjan Olino. Anong CKP? Anong CKP tabi as officer? Ini pong CKP na ini po. Opo. Kadakol po kayo ng advocacy. Katanduan Knowledge Pantry ba? Okay, yes po, but it prioritizes yung advocacy on education, ayo po sa mga seminar sa mo, the training on campaigning against vote buying, natutuyo po sinda sa mga underprivileged communities. So, ang sumanda tabi, ano po ang sa imong mga advocacy o yung gagamitin po in your campaign during the campaign period para makumbinsi mo ang mga kapwa mo hobbyists sa barangay Biga na suportahan ka sa imong kandidatura tabi? Ang proseso may puya. I-try ko replicate sa Sinag Kabataan ang sa muyang naginibo. Okay. Before we try to convince the people dapat kipuan talaga ng midbido na muna talaga sinda on a deeper level makiampangan. For me po so pagbuwag ni sa muyang kandidatura sa ko it's not up to me, it's not up to sa kuyang pamilya, it's up to the people tas sinda ang may gusto sa mo. Okay. Pero kami regardless sa outcome ng elections maugman na kami nakatabang na kami. Yes, so mas lalo kamo tabi na makatabang kung kamo mailihir kan sa indong mga magiging respective constituencies, di ba? Tabi. Iyo mao makita diyan igwa nakita ning mas dako yang pondo na tas maka-implementar pa kita ning mga proyekto. Pero again, it's up to the people talaga kung buwoton kami dai nakatakot talaga ang kwarta pati ang keep. Yes talaga yung mga yan na alam mo pero nasanay na kasi. Kaya niyon sir sa pagikan na sendong advokasya. Kayang mabaguan. Alright, ikaw na kitang 35 minutos makalipas na alas 6 pagka morning. Kaya lang medyo limitado ang oras ta Sir Buddy and Sir Fred ano. With that sa iyo pong mensahe pa Sir Buddy ay Sir Fred. Well, so sa imong mensahe na pang bako na pang ultimo ta you are welcome always anytime dito. So dahil lang sa time constraints so sa imong message tabi sa ngayon tabi Fred Benedict. Sa yung mensahe simpleng mensahe lang tabi sa gabos na gapo na tabi kita namukaw na po kita padako ang naniwala na
na sa advokasya asin kontra uya sa vote buying sana tabi malamang uya po magpuon po sa maski sa sangguniang kabatan magpuon po kita na di kita magdangog sa imo, di kita maging pandok pilak niya. Oh, tama, correct. Tiwala na kita sa advokasya mapuon ini sa makabataan. Yes, Buda sa paagi lang sir kan sa indong organization and advocacy, sana makasabay dyan ang mga butante ta bako lang sa lalo kan youth and madarata man so iba pa na mga butante bako lang sa youth kundi duman sa barangay na makagilumdum o kaya mapukawan sinda na bako lang sa tamang sa 500 kundi sa tamang daan. Okay, by the way, naging curious ako pantry kasi nung pandemic na pigari niyata ang national emergency as far as COVID-19 community pantry. Pandemic, meron na community pantry. Itong sendo is katando on this knowledge pantry. Would you mind expounding bago tayo itong knowledge pantry? Mahirit pa sir buddy. Ihirit mo na. Go ahead sir Fred. So sa katanduan is knowledge pantry, imbis na pagkaon ang i-share sa gabos sa lambang saro. Welcome po uya sa gabos ang libreng knowledge, libreng kaalaman. Ag na po ko ini ang pinaka-recent na proyekto kay ni is for mental health against depression. Ikaw po dumaning sa state na maging libre lang na nabot, madangog lang po sinda asin magdangog lang ta sa problema. Ding advice ay ding judgment madangog lang talaga sa imo. May libreng pagka. Libre. Opo. So, sabihin relax ka duman, may advice pang dadangog mo. Di na pong advice ta masakit po ipan na professional health professional madangog lang sa problema. I see. Hirita kapon lang ko. Mayong plano si Edjan uli na partner mo to run for a position sa barangay tabi knowing na sa man siya na pareho mong alisto mahigoso. Sa agata inbidyan. Sa Nahubini. agata ipatukaw tayo ni si Sir Isa sa lang kaman. Sir Ed sa aga ki Digipat sa 6:30 to 8:30. Okay. Arawig duman. Yes, Sabado tama. Pwede mo ma-explicar pa so other yes. views. Alright, thank you so much sa mga nagimati ko yan po na aldaw in Friday. Alawi man na natawag ka mo nin pagkakataon na matawanin na impormasyon and sa laog kan sarong oras Sir Buddy and mabalusan ang tabi sa pagbisita Sir Fred Benedict and kay Sir Ed. Sa itong kabos, mabalos kay po sa itong likod sa pangalan mo kasamayang Anchorman Station Manager Ferdy Brizo. Sa pong Assistant Station Manager Ma'am Jing Brizo. Sa bilog na puwer sa kan Bicol Periodico News Team kay po sa itong lingkod. Kay Banang Kuman Ako po si Mr. Salvador Barry Isorena aka Mr. Sabowski. Nagpapasalamat sa inyong pag-antabay. Nagpapasalamat kami sa pagbisita ni Mr. Fred Benedict Yanan. Kasi na siya yung may gusto mo na partner na si Ed Jan Olino. Alright, thank you so much sa pangalan po ka na bilog na puwer sa kan Bicol Periodico News and News Team. Ako man po sa indong kaibanan, sa indong lingkod, kaperiodikong Sambanti. Mamalos and thank you. Hasta la vista, BP. Periódico News and Views. Numero 1 sa pagpapareta. Numero 1 sa aksyon. Numero 1 sa